Magandang araw, ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Noong nakaraang pagkikita, dinala ko kayo sa isang makasaysayang puok na naging saksi sa kabayanihan ng maraming Pilipino. Sa Bagong Bayan o ang tinatawag nating Luneta sa kasalukuyan, makikita ang Gumburza marker. Dito ginarote ang tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang puok pasyalang ito ay dinarayo ng maraming turista dahil naging saksi ito sa kabayanihan ng mga Pilipino. Nakita nito ang hirap, sakripisyo at labis na pagmamahal ng ating mga ninuno, makamit lamang ang inaasam na kalayaan. Pinabagsak man ng bala ang ating mga dakilang bayani, ang kanilang mga naiwang alaala, aral at damdamin sa bayan ay mananatili. Sa araw na ito, kayo ay aking dadalin sa nakaraan upang masaksihan ang naging epekto ng kaisipang liberal sa Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kunin mo na ang iyong lapis o ballpen, papel at self-learning module. Tara na! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng araling panlipunan. Tayo muna ay magbabalik aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang, sino ang nanguna sa isang pag-aalsang naganap sa Fort San Felipe at nakuha ang arsenal ng mga Espanyol? Siya ba ay si Marcelo H. del Pilar o Fernando Lamadrid? Kung ang napili mong sagot ay si Fernando Lamadrid, tama ka. Alam mo bang makalipas ang 1 oras, dumating ang malaking hukbo ng mga Espanyol sa Cavite, kaya namatay sa labanan si Fernando Lamadrid. Ikalawang bilang, ano ang tawag natin sa mga mestizo o paring Pilipino kung saan kabilang ang Gumburza? Sila ba ay paring regular o paring sekular? Kung ang napili mong sagot ay paring sekular, tama ka. Ipinaglaban ng Gumburza ang kanilang mga karapatan bilang mga pari, ngunit hindi sila dininig ng mga Espanyol. Ikatlong bilang, sino ang malupit na gobernador general na nag-utos upang bitayin ang Gumburza? Siya ba ay si Carlos Maria de la Torre o Rafael Izquierdo? Kung ang napili mong sagot ay si Rafael Izquierdo, tama ka, siya ang nag-utos na bitayin ang Gumburza kahit na sila ay walang kasalanan. Ika-4 na bilang, sa paanong paraan binitay ang Gumburza? Ito ba ay sa paraan ng pag-inom ng lason o garote? Kung ang napili mong sagot ay sa paraan ng garote, tama ka. Ito ay ang paraan sa pagbali ng buto sa leeg o strangulation. Ika-5 bilang, ano ang nangyari sa mga Pilipino nang nalaman nilang ginarote ang Gumburza? Sila ba ay nag-alab ang damdaming nasyonalismo o natakot na silang lumaban? Kung ang napili mong sagot ay nag-alab ang damdaming nasyonalismo, tama ka. Ito ang naging hudyat ng pagsiklab at pag-alab ng damdamin ng mga Pilipino para ipaglaban ang kalayaan. Maraming naging dahilan kung papaano nag-alab ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Dahil sa kalupitan, pang-aapi at katiwalian ng mga pinunong Espanyol, nagngit-ngit at sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino na lumaya. Kung ngayon ay malaya nating gawin at sabihin ang lahat, noon, kailangan mong mag-ingat dahil maaaring ito ang iyong ikapahamak, lalo at kinakalaban mo ang mga pinunong Espanyol. Para mas maunawaan mo ang aking sinasabi, tara, mag-imagine tayo. Ang mga Pilipino noong panahon ng Espanyol
ay parang ibon na nakakulong sa isang hawla. Wala silang magagawa kung ano ang desisyon ng mga pinunong Espanyol. Nandyan ang sapilitang pagtatrabaho o paggawa, ang pagmamaliit sa iyong pagkatao, ang paghahagupit kapag nakagawa ka ng kasalanan, kawalan ng pagkakapantay-pantay, pag-angkin o pagkuha ng iyong mga kayamanan, at marami pang iba. Hirap na hirap ang mga Pilipino. Samantala, ang mga Espanyol ay nagpayaman mula sa mga inagaw na lupain, ari-arian at kayamanan ng mga Pilipinong saan mang panig ng kapuluan. Ang lulupit, di ba? Kung ikaw ay nabuhay sa panong yon, ano kaya ang iyong mararamdaman? Nakakalungkot, di ba? Wala ka kasing kalayaang gawin ang nais mo. Kahit magsikap ka, maaari nilang kunin ng isang kisap mata ang lahat. Tara, bumalik tayo sa kwento ko. Ang mga Pilipino noon ay nabuhay sa araw-araw na may takot. Sila ay nakakulong sa sariling bayan, naghihintay ng tulong, naghihintay ng pag-asa, naghihintay na makamit ang kalayaan. Nang magsimulang dumami ang mga Pilipinong nakapag-aral sa Europa, dinala nila ang mga kaisipang liberal sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga babasahing kumakalaban at tumutuligsa sa mga pinunong Espanyol. Sila ang tinatawag nating mga propagandista. Humingi sila ng reforma o pagbabago para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagkilala ng karapatan ng mga Pilipino at Espanyol. Ang mga pinuno ng kilusang propaganda ay sina Dr. Jose P. Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. del Pilar. Itinatag ni Graciano Lopez Haina ang La Solidaridad bilang opisyal na pahayagan o dyaryo ng kilusang propaganda. Samantala, si Marcelo H. del Pilar naman ay itinatag ang Dyaryong Tagalog. Nakita natin na pwede palang lumaban sa mahinahong paraan. Ang La Solidaridad at Dyaryong Tagalog ay mga pahayagan kung saan sinusulat ng mga propagandista ang mga pang-aapi at kawalang katarungang nararanasan ng mga Pilipino sa bansa. Ito rin ay may halong pang-iinis sa isang masining na paraan. Kung ikaw ay isang Espanyol na nakabasa nito, ano kaya ang iyong mararamdaman? Siguradong magagalit ka. Iyan nga ang nangyari. Nagalit ang mga Espanyol sa mga propagandista. Ngunit nahirapan sila sa paghahanap dahil hindi nakalagay dito ang totoo nilang mga pangalan. Gumamit sila ng tinatawag na pen name o palayaw. Daig pa ng baril ang naging epekto ng mga pahayagang naglabasan dahil sa ginawa ng mga propagandista. Galit na galit ang mga Espanyol. Dahil sa babasahing ito, namulat sa katotohanan ang mga Pilipino. Nagising ang kanilang damdaming nasyonalismo. Lalong sumidhi ito nang dumating sa Pilipinas ang dalawang nobelang sinulat ni Dr. Jose P. Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Isa sa nakabasa nito ay ang ama ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Alam mo bang nagkita sa isang lihim o sikretong pulong si Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio? Hangang-hanga si Andres Bonifacio sa isang karakter sa El Filibusterismo. Marahil, isa ito sa naging dahilan kung bakit nag-alab ang damdaming nasyonalismo ni Andres Bonifacio. Ang galing, di ba? Tara na't bumalik muli tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Bumalik sa bansa si Dr. Jose P. Rizal at kanyang itinatag ang La Liga Filipina. Siya ay nagbalik dahil ang laban ay wala sa Espanya. Ang laban ay nasa Pilipinas. Ninais nito na magkaroon ng reforma sa Pilipinas sa mapayapang paraan. Ngunit may ilang miyembro ng La Liga Filipina na nais ang isang revolusyon para makamit ang reforma at kalayaan. Ito ang paggamit ng armas, ang paggamit ng bala at baril sa labanan. Dito na itinatag ang Katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa at Diodato Arellano.
tinulungan ni Emilio Jacinto si Bonifacio bilang utak ng katipunan. Siya ang naging tagapayo nito at sumulat ng pahayagang tinawag na Kalayaan. Dahil sa kanyang sinulat, dumami ang mga kasapi ng katipunan at ginising nito ang natutulog na damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ito na ang simula, ang daan tungo sa kalayaan. Ating nakita ang naging epekto ng kaisipang liberal sa Pilipinas. Dahil dito, natuto ang mga Pilipinong ipaglaban ang kanilang mga karapatan. May ilan na ang pinili sa pakikipaglaban ay sa paraang panulat. Ito ay payapa. Ngayon ay dumako tayo sa isang pagsasanay upang alamin kung ano ang iyong natutuhan. Kumuha ka ng lapis at papel. Isulat mo ang bilang 1 hanggang 6. Ibigay mo ang tamang sagot. Nasa unahan ang mga gabay na titik. Unang bilang. Anong samahan ang itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong 3 ng Hulyo, 1892? Pangalawang bilang. Ano ang samahang itinatag ng mga ilustrado na humihingi ng reforma sa pamahalaan? Ikatlong bilang. Siya ang tagapayo ni Andres Bonifacio at kinikilala bilang utak ng katipunan. Ika-4 na bilang. Anong samahan ang itinatag ni Andres Bonifacio na gumamit ng armas para makamit ang kalayaan? Panlimang bilang. Siya ang nagtatag ng Diaryong Tagalog. Pang-6 na bilang. Siya ang unang patnugot ng La Solidaridad. Ating alamin ang tamang sagot. Unang bilang. Anong samahan ang itinatag ni Dr. Jose Rizal noong 3 ng Hulyo, 1892? Sagot, La Liga Filipina. Pangalawang bilang. Ano ang samahang itinatag ng mga ilustrado na humihingi ng reforma sa pamahalaan? Tamang sagot, kilusang propaganda. Pangatlong bilang. Siya ang tagapayo ni Andres Bonifacio at kinikilala bilang utak ng katipunan. Tamang sagot, Emilio Jacinto. Pang-4 na bilang. Anong samahan ang itinatag ni Andres Bonifacio na gumagamit ng armas para makamit ang kalayaan? Tamang sagot, katipunan. Pang-5 bilang. Siya ang nagtatag ng Diaryong Tagalog. Tamang sagot, Marcelo H. del Pilar. Pang-6 na bilang. Siya ang unang patnugot ng La Solidaridad. Tamang sagot, Graciano Lopez Haina. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan ang sumusunod na talasalitaan. Reforma. Ito ang tawag sa nais na pagbabago ng mga Pilipino. Kilusan. Ito ay isang samahan ng mga tao na may iisang layunin. Propagandista. Ito ang kilusang nais makamit ang reforma sa mapayapang paraan. Katipunan. Ito ang kilusang nais makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng paggamit ng armas. Nobela. Ito ang tawag sa isang akdang pampanitikan na naglalaman ng malalim na kwento. Halimbawa nito ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Laging isaisip na ang epekto ng kaisipang liberal sa Pilipinas ay ginising nito ang kamalayang nasyonalismo kung bakit natutong ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan. Nakilala natin ang mga propagandista na lumaban gamit ang panulat gaya nina Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar at Dr. Jose P. Rizal. Nakilala din natin ang mga kasapi ng katipunan na piniling lumaban gamit ang armas para makamit ang pinakaasam na kalayaan. Ito ay itinatag naman ni Andres Bonifacio. Magkaiba man ang kanilang paraan ng paglaban sa mga Espanyol, iisa naman ang kanilang hangarin. Iyon ay ang makamit ang kalayaan upang mabuhay ng maayos ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
Utang natin sa kanila ang ating nalalasap na kalayaan. Ngunit, marami sa ating mga kabataan ang minsay nalimutan na ang kanilang kalayaan ay may kaakibat na pagpapahalaga at pagrespeto sa kapwa. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, mabilis na nagagamit ang internet at ang cellphone para hamakin ang kapwa. Ito ang tinatawag na cyberbullying. Kung kayo ay nagkaroon ng pagtatalo ng iyong kaibigan, kapitbahay o sino man, tandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Matutong maging mahinahon, gaya ng ginawa ng mga propagandista. Lumaban sila sa mapayapang paraan. Kapag dahas ang ating pinairal gaya ng mga katipunero na lumaban gamit ang baril at matalim, asahan na magiging madugo at walang tigil ang gulo, hanggang sa ang isa ay mapahamak o maaaring mamatay. Ang pagiging matapang ay nilalagay sa tamang lugar. Hindi karuwagan ang pagiging mahinahon, bagkus sa pamamagitan nito ay maibabahagi mo ang kapayapaan, kaayusan, at katahimikan sa iyong komunidad. Tayong lahat ay bahagi ng pagbabago sa ating bansa. Kung ang ating mga bayani ay nagsikap upang makamit ang kalayaan, tayo naman sa kasalukuyan ay kailangang sama-samang magtulungan upang maiangat, mapabuti at mapanatiling ligtas laban sa mga masasamang tao ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Bilang takda, nais kong bisitahin mo ang DepEd Commons at i-download ang Module number 2 para sa Araling Panlipunan Baitang 6. Bukas ay makikilala ninyo ng lubusan ang ating mga bayaning sina Andres Bonifacio at Dr. Jose P. Rizal. Malalaman natin kung paano nila ipinakita ang nag-aalab nilang damdamin para sa bansang Pilipinas. Kaya naman, tandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan.